Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video, sasagot po tayo ng tanong ng kaibon natin. Ito po yung tanong sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, nice content po sir. Pwede po mag-ask sir kung may advantage po ba na gawing breeder ang ibon na handpid? Thank you po sa sagot sir at more power po sa channel nyo. Mga kaibon, disclaimer lang po, ang isi-share ko dito ay base lamang ito sa kaalaman ko at karanasan ko po sa pag-aalaga ng mga ibon. Sa tanong sa atin ng kaibon natin, kung may advantage daw ba na gawing breeder ang mga ibon na handpid. Alam nyo mga kaibon, para po sa akin, mas gusto ko po lahat ng breeder ko galing po sa handpid. Base po sa karanasan ko mga kaibon, napakaganda po maging breeder yung mga galing po sa handpid mga kaibon. Magbibigay po ako sa inyo ng konting idea para po mas lalong maunawaan po ninyo kung bakit gustong gusto ko po lahat ng breeder na gagawin ko ay galing sa handpid. Una, napakagaling po bumuhay ng mga breeder na galing po sa handpid base po sa experience ko. Napakagaling po niyang bumuhay. Talagang wala akong masabi, lahat po ng mga nagiging inakay talagang buhay po at napakagaling po mag-alaga ng mga inakay. Talagang wala po akong masabi sa mga breeder ko na galing sa handpid. Pangalawa mga kaibon, pagdating sa pag-care ng mga inakay, napakagaling po mag-care nila sa mga inakay mga kaibon. Talagang wala rin po akong masabi sa pag-aalaga nila ng mga inakay. Una, lagi po yan may subo yung mga inakay. Pangalawa, kapag hinawakan natin yung mga inakay, talagang nagagalit sila. Talagang nanunuka sila mga kaibon. Hindi sila kagaya ng hindi handpid na ginawa nating breeder na kapag kinatok natin ang nest box, lilipad yan palabas. Yung mga breeder po na galing po sa handpid, kapag kinatok mo ang nest box, unang lalabas po dyan kapag binuksan mo yung breeder po ninyong handpid dahil hindi po sila lilipad palabas. Kahit po nasa labas yan, papasok po yan sa loob ng nest box once po na kinakatok natin yung nest box nila para buksan. Hindi kagaya ng hindi handpid na talagang lalabas po. So doon saludo rin po ako sa mga breeder na handpid dahil talagang magaling din sila mag-care. Kumbaga magaling sila magprotekta doon sa mga inakay nila mga kaibon. Kaya po okay na okay po ang mga breeder na handpid. Wala po akong masabi. Ngayon, pagdating naman sa sa breeding, talagang wala rin po akong masabi. Nagne-nesting din po mga yan. Pagkatapos talagang sa mating, wala rin po akong masabi. Talagang successful din po ang mating. Talagang sa pag-care din ng mga itlog, kung meron silang itlog, wala rin po akong masabi. Talagang naglilimlim, talagang pumipisa rin ng mga itlog para magkaroon ng inakay. So napakaganda po talaga para sa akin ng mga breeder po na handpid. Ako po mga kaibon, mag-share ng konting karanasan ko sa pag-aalaga ng mga ibon. Halos lahat po talaga ng breeder gusto ko talaga galing po sa handpid kasi ako po nag-aalaga sa bahay. So, siyempre sa bahay po, di natin maiwasan na minsan nagpapatugtog tayo ng mga music. So, medyo maingay. So, kung halimbawa yung breeder natin handpid, wala yung problema sa kanila. Yung ingay. Hindi po yan nai-stress mga kaibon para sa kaalaman nyo po at sa karanasan ko po. Hindi po yan nai-stress mga kaibon dahil sanay po yan. Sanay po yan sa ingay. Wala pong problema dyan dahil nga handpid yan. Sanay po yan sa ingay. Compare po sa hindi handpid mga kaibon, talagang problema. Talagang kinakailangan medyo tahimik dahil halimbawa meron tayong mga breeder na hindi handpid, talagang sa ingay nai-stress mga yan. Pero kung lahat ng breeder mo handpid, walang problema. Kahit na maingay, okay lang yan sa kanila. Sanay kasi yan mga kaibon. Tapos halimbawa meron kang bisita, siyempre sa bahay lang tayo nag-aalaga. Kapag meron tayong bisita, for example, naririnig yung mga ibon natin gustong sumilip,
Kung ang breeder natin lahat ay galing sa handpid, walang problema, kahit labas-pasok pa yung mga tao dyan para manood sa kanila, okay lang yan. Dadamba pa nga yung mga breeder natin na handpid dyan sa may malapit sa may pinto ng cage nila dahil meron tao. Ganon kasi yung mga handpid mga kaibon. Pero kung hindi mga handpid yung mga alaga natin na breeder, lalo merong itlog, lalo merong inakay, minsan sasabihin natin sa bisita, kung tropa natin, pre, dahan-dahan naman dyan kasi merong itlog saka merong inakay yung mga ibon, baka mabulabog, baka ma-stress. So nakakahiya, di ba mga kaibon? Pero kung mga handpid yung alagahan natin, once na meron tao, dadamba po yan dyan sa may pinto. Talagang dyan po yan pwesto para makikipaglaro sa tao. Ganon po kaganda ang breeder po na handpid mga kaibon. Kaya para sa akin mga kaibon, walang problema. Parang hindi ka rin mamumroblema sa mga alaga mo na breeder kung lahat yan handpid. Una, hindi nai-stress. Pangalawa, kahit maingay okay lang. Kahit silipin okay lang. Walang problema. Hindi maselan yung mga breeder po na handpid. Pero yung mga breeder po na hindi handpid mga kaibon, talagang kinakailangan hindi mabulabog. Kinakailangan yung galawan natin pag nandiyan pino para hindi ma-stress yung mga alaga natin. Bawal maingay, baka kasi mabulabog, lalo merong inakay, itlog or ano man dyan. So baka ma-stress yung breeder. Kaya ingat palagi kung ang mga breeder natin hindi galing sa handpid. Pero kung galing sa handpid, para sa akin talagang the best po. Kung nakikita nyo yan nasa screen, mga breeder ko po yan, galing po yan sa handpid. Bali ano po yan, 5 yan, 3 ang kak, 2 ang hen. 3 ang kak, 2 ang hen. Ngayon ipapaliwanag ko sa inyo kung gaano kaganda ang breeder na handpid. Ang breeder ko dyan na handpid, bawat pares isa lang ang galing sa handpid niyan. Bawat pares isa lang yung galing sa handpid. Ito po ang kagandahan kung galing po sa handpid ang breeder. Isa pa ito sa part na maganda kapag ang breeder natin galing sa handpid. Halimbawa dyan sa parisan ng yan, isa dyan ay hindi yan galing sa handpid. Yung nasa video dyan, ang ID ng parisan ng yan, green pastel, split opa, split ino. Ang kapares, green pastel opa, split ino na hen. Proven breeder na yan. Producer ko po yan ng Lutino Opa. Yan po ang producer ko ng Lutino Opa na pinakang una. Ang handpid po dyan, yung green pastel na split opa, split ino. Sobrang ila po ng kapares niya na hen. Ngayon, nung wala pa yan mga itlog sila noon, kapag magpapakain ako, lalapit din yan, dadamba rin po yan dyan sa may pintuan ng cage, dadamba rin yan. Ngayon, yung hen na kapares niyan medyo lalayo kasi syempre mailap, di naman handpid. Sa tinagal-tagal ng pagsasama ng dalawang yan, tapos ganyan palagi ang ginagawa. Pag nandyan ako, lalapit din ang kak. Pag nandyan ako, dadamba-damba dyan sa may pinto ng cage nila. Tapos mga kaibon, nasanay na siguro yung hen. Nasanay na siya na lumalapit sa akin yung kapares niya. Tapos okay lang, kung parang napapansin niya na safe naman, okay lang, wala naman nangyayaring di sila nabubulabog. Sa tinagal-tagal mga kaibon, yung hen parang naging maamo na rin. Parang naging maamo na rin na once na lumapit yung kak minsan sa akin, once na lumapit yan, lalapit din minsan yung hen. Pero hindi kasing kagaya ng paglapit ng kak talaga na kumbaga nawala lang yung ilap niya mga kaibon. Kaya di rin ako ng problema dyan dahil kahit anong gawin ko sa mga inakay, hawakan ko yan, di ako magsawsaw ng kamay sa patoka, hindi po yan nila papakialaman yung inakay. Hindi po masyadong naging maselan yung breeder, ng okay lang kumbaga sa kanila. Kaya po sa tagal ng panahon naging maamo. Ganon din po yung iba na parisan ko rito,
ganyan din po ang nangyari. Yung mga kapares nila umamo na rin ng umamo dahil sa ginagawa ng mga breeder natin na handpid na hindi takot sa atin, lumalapit pa sa atin. So meron nga akong video niyan dati sa reels sa page ko na meron siyang inakay na tatlo ata yun, yung Lutino Opa. Pagbukas ko ng nest box, nandyan yan, lumabas. So palabas-labas lang siya kahit meron silang inakay. So pabalik-balik lang po yan sa cage nila. Nakakatuwa po yan. Kaya po para sa akin, promise, napakaganda po, napakaganda kung ang breeder natin lahat handpid. Yung part lang na sinabi ko sa inyo, yun lang ang isipin ninyo. Yung breeder natin kapag handpid, kahit labas-pasok yung tao sa ibunan natin, kahit maingay, may itlog or may inakay, hindi yan may stress dahil sanay po yan sa ganyan, dahil galing po yan sa ingay, sanay sa tao, kaya wala pong problema. Hindi po kagaya ng breeder natin na hindi handpid na kinakailangan walang labas-pasok dyan na tao dahil baka merong itlog or inakay, baka mabulabog, ma-stress. Bawal ang maingay, baka kasi mabulabog, ma-stress. So napaka oras. Hindi kagaya sa handpid, wala yan. Wala yung mga kaibon, maingay or hindi, labas-pasok or hindi, okay yan dyan. So yun po ang experience ko sa pag-breeder ng mga handpid, mga kaibon. Para sa akin, napakaganda ng breeder na handpid. Kung hindi lang tayo nagtatrabaho, talagang mas gugustuhin ko lahat ng panibagong breeder ko na yung mga painakay natin gagawin kong handpid, tapos sila ang gagawin kong breeder. Kaso lang syempre tatrabaho din tayo, wala tayong oras mag handpid. So yan lang yung mga naging handpid natin noon ng mga breeder. So hanggang ngayon nandito pa rin sila. Talagang sila yung para sa akin, talagang sila yung papatanggal ng stress ko pag pagod na po ako sa trabaho. Dahil mga kaibon, once na pumasok ako sa ibunan galing trabaho, makikita ko yung mga breeder ko na handpid, amba po yan, lilipad yan papunta sa may pinto ng cage nila. Diyan ako upo, diyan din po yan, tatambay din po yan dyan. So napakaganda po para sa akin. So yun lang, na-share ko lang po sa inyo. At doon sa kaibon natin na nagtanong, sana po nasagot ko ng maayos at nagkaroon po kayo ng konting kaalaman at idea. Maraming salamat po. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat, mga kaibon. Thank you po.